nagmamahal sila na maituwid ang kanilang mga buhay, kundi dahil hindi nila kinakaya yung mga salita na namutawi sa bibig ng Panginoon. So ang tunay na mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang umiibig na tunay, sino man ang umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming tahanan. So ibig sabihin, anumang sakit ng pangangaral, anumang saklap ng mga binibitawang salita sa pulpito, dahil yung mga maririnig nyo dito mga anak, hindi naman puro panghihimas lang, di ba? Yung mga panghihimas sa mga baguhan lang yun na pumapasok talagang sinisikap natin na akayin sila, di ba? Tulad sa isang bata, hindi mo naman mapipersa ang bata. Pero kapag kaya ni tumanda na ng 15 taon, 20 taon sa mensahe, pagkatapos bansot pa rin, mga anak, iba na yon. Shall we say amen? Dahil kapag ang tao nagbabaliwala sa salita, ay may proseso ang Panginoon para masubukan ang mga taong ito, Kaya nga, simple lang sabi ng Panginoon, kung sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Pero sa pagkaka-English, ganito, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. Iingatan niya ang aking mga salita. Halimbawa, marami ka na napakinggan at alam mo ito'y totoo, di ba? At ano po ba ang kadahilanan para ikaw ay manlamig sa buhay mo at humanap ng magagarang simbahan? Mga kapatid, kapag gano'n ang ugali ng isang tao, ibig sabihin walang pagbabago sa buhay niya, walang nabago sa buhay. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Hindi lumago, nanatiling bansot. Sabi ng Panginoon, kung totoong mahal niyo ako, iingatan niya ang aking mga salita. Ibig sabihin, yung mga salitang napapakinggan sa tuwing may pagtitipon ay pinagyayaman niya. Ginagawa niyang kayamanan sa puso niya, Shall we say amen? Ginagawa niyang kayamanan. Inaari niya, itinatanim niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit nung araw pa mo, kapag may pastor na tumatayo, talagang halos parang may listahan At nararamdaman ko kapag kailangang tutukan yung mga bagay na ito dahil hindi umaayon sa aking pangunawa at nagkaka-come to pass naman, nagkakatotoo naman. Minsan nakala natin ito na yung iniintay natin, ito na yung gagamitin, pero hindi pa pala Ewan ko kasi ito karanasan ko itong kinikwento ko mga anak. Kaya ang kailangan kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, hindi na putol yung pikipag-ugnayan mo sa Kanya. Kasi kapag yan ay pinutol mo sa kadahilan ng natatakot ka sa obligasyon mo, nabibigatan ka sa obligasyon mo, at parang nagdadalawang isip ka, gumagawa ka ng alibay dahil sa material na bagay, pagbabayaran ng tao mga ganong mga pag-uugali, mga anak. Kailangan, sabi ng Biblia, let us fight a good fight of faith. Ano niya ibig sabihin ni Pablo? Fight a good fight. Kung wala ka namang, ako naniniwala, mga anak, mga kapatid ko, walang anumang kadahilanan na ang isang tao ay maghahanap pa ng sariwang tinapay gayong nasa harapan na niya
at hindi niya maintindihan. Ibig sabihin lang, hindi para sa kanya yan. So, amen. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero ang good man of the house, mananatili yan. Panghahawakan niya. At alam niya ang nangyayari. Siya amen. Hindi siya mangmang. Pero yung mga kapatid, yung sumasakmal sa kayamanang espiritual, ito yung mananagot dahil walang anumang kadahilanan na ang isang tao ay panghihinaan habang sinusubuan ng liwanag ng salita ni Kristo. Dahil kapag ikaw ay totoong may taglay na Espiritu Santo at napakinggan mo ang salita, gagawin mong kayamanan yan. Shall we say amen? Itatago mo, itatali mo sa iyong liig. Dahil nalalaman mo, ito ang matuwid, ito ang banal, ito ang kaaya-aya sa Panginoon. If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. So kapag ikaw ay tinatakan na ng Espiritu Santo, yan na ang magiging giya mo sa buhay mo. Yan ang magiging gabay mo sa buhay mo. So, say amen. Tuturuan ka lumakad ng matuwid. Ang umibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Di ba? Alam niyo, dito, sa mga tumatayo dito, hindi ko kayo papayuhan na magpayaman Lihis siya sa kasulatan Tama? Hindi ko kayo papayo. Sige, maghanap buhay kayo para yumaman kayo, para umasenso kayo. Hindi yan ang ipapayo ko. Baliktad sa inaakala ninyo. Kaya maraming magagalit sa akin, dahil hindi ako nangangaral dito sa mga tao para sila ay magpayaman. Gayon ang kailang pamilya ay may mga mabibigat na mga problema. Kung gusto nyong mabawas-bawasan ang mga problema ninyo, ayusin nyo yung mga tahanan ninyo. So, say amen. Alam nyo ibig ko sabihin? Saka nakakita na mahirap kasi mga anak Ang tao, alam niya kung paano siya bubuti at alam niya kung paano siya ipapahamak ng kanyang sarili. Alam niya yan. Naintindihan niya ibig ko sabihin. Mga kapatid, dahil based on my experience, kasi may mga tao na instead na bumuti sa paghahanap buhay, ang nagiging problema, binabalikan sila ng Panginoon dahil sa kalikuang namumunga sa kanilang mga puso. Saka nakakita na magtatrabaho ka sa malayo, magpapaalam ka sa pastor, pwede bang kasi magtatrabaho ako sa malayo pwede ba ako magpa-rebaptize uli? Minsan nakakapag-isip tayo di ba? Bakit magpapa-rebaptize? Hindi ba attender ka? Hindi ba ikaw ay mananampalataya ni Kristo? Ano ba ang nagawa mong kasalanan? Magtatrabaho ka lang sa malayo, magpapa-rebaptize ka pagbalik mo. Paano nangyari sa'yo? Dahil yan na nga mga kapatid ang sinasabi natin. Alam ng tao kung ano ang kanyang ikapapahamak
at alam ng tao kung ano ang ikabubuti para sa kanya. Ngayon, pipiliin niyo ba yung ikapapahamak ninyo? Natural, hindi. Maliban na materialistic ang mga tao. Tama. Kaya nga hindi ako magpapayo dito na magtrabaho kayo sa malayo kung wasak ang pamilya nyo. Naintindihan natin. Maliwanag ang salita ni Kristo. Hindi sa akin ito. Ang umibig sa kanyang buhay ay mawawal nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Baliktad eh. Hindi ba? Baliktad. Sabi nga, may makain tayo, may mainom tayo, dito'y maging sapat na tayo. Kaya hindi nagiging sapat ang mga tao eh. Ang gaganda ng mga hanap buhay pero laging nakatingala sa langit. Samantalang ang dami naghihirap, tinitiis ang kahirapan. So, say amen? Binuhusan na ng pagpapala sa walang anumang kadahilanan. Maaring ang isang naiisip ko yung obligasyon eh. Kaya gumagawa ng kadahilanan eh. Kasi kung may mali akong tinuro sa inyo sa gawaing ito, humarap kayo sa akin at iharap ninyo kung sino nagpayo sa inyo. Shall we say amen? Second Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. So, say amen. Para masunod yung pita nila, ayoko dyan. Dahil yung gusto ko yumaman eh. Hindi ka naman nagtuturo na kami maghanap buhay para yumaman kami. Abay, si Kristo, gano'n ang kanyang payo. Maigi kayong maghanap buhay kung walang masamang epekto sa pamilya ninyo. Pero kung may masamang epekto sa pamilya ninyo, gawin ninyo yung nararapat. Dahil ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Naintindihan ba natin? May mga taong ganun eh, kung kailang pinagyaman, ibang ina-update eh, hindi yung spiritual eh. Ang ina-update ay kailangan doon tayo sa aircon, doon tayo sa mga magagandang simbahay, malalaking simbahan. Ayoko na dito, naiinitan ako eh. Tsaka, ay hirap eh. Sira-sira na yung bubungan dito eh. Mga kapatid, tandaan ninyo, si Kristo nangaral sa ilalim ng puno. Ngayon, sabihin nyo sa akin ang kadahilanan. Kailangan ma-justify ang mga bagay na yan, kung bakit ang tao ay sinasabing kung anong-anong mga kadahilanan. Hindi ko alam. Pero kakausapin ko yung mga tao na yan. Tandaan nyo, isasagot ninyo. Dahil makakarating ito sa lahat ng simbahan. Mga anak, igalang natin ang mga manggagawa ng Panginoon. Dahil sila'y nagsasakripisyo para sa ikabubuti natin, hindi sa ikasasama natin. Tanungin ko kayo, meron ba akong naituro sa inyo na ikasasama ninyo? Harap-harapan tayo, mga anak. Live tayo ngayon.
Sige nga, sumagot kayo. Maliban na may hidden agenda. So, say amen. Alam niyo ako, may recording ako dito sa tenga ko kapag kakalikuan eh. Lalo na itong mata ko, matalas ito eh. Pero hindi ako magsasalita. Dahil alam ko nagbago na kayo eh. Pero kung hindi mo ma-justify ang mga bagay na yan sa harapan ng mga taong ito, mapipilitan ako magsalita para maiwas sila sa mga taong mapagkunwari. Sabagat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon, sa pagkakaroon nila ng katinang tainga, parang hindi umaayon niya sa kagustuhan ko eh. Nananakit na yung tenga, no? Ay magsisipagbunton sa kanila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masasamang pita. Alam mo kayo, mga anak, mag-i-inquire muna kayo. Dahil hindi naman ako tao na pipigilan kayo kung maganda ang patutunguhan ninyo. Dapat alam nyo ang history ng mga simbahang pupuntahan ninyo. Hindi muna ako magsasalita. Unti-unti ito, mga anak. Dahil ako nakaranas ng mga bagay na ito. Ako ang nakarinig ng mga patotoo ng mga taong ito. Kung hindi nyo mahal ang buhay nyo, wala na akong magagawa. Dahil ang tunay na nagmamahal sa kanyang sariling buhay, iniingatan niya rin ang kanyang sarili. So, say amen. Kung alam nyo lang kung ano ang history ng simbahang yan. Kaya nga si Brother Arky, mga kapatid, no? Magtataka kayo siguro, baka si Brother Arky nag-iisa dito. Hindi tayo nag-iisa. May liwanag tayong sinusundan. Naintindihan natin? Yung mga Ngayon, bago kayo humanap ng direksyon na mas maliwanag pa sa direksyon ito, i-justify ninyo. May mga records yan. At nariyan, basahin ninyo para mapabuti ang buhay ninyo. Para hindi kayo mapahamak. Dahil ang layunin ng gawain ito, para maingatan ang simbahan. Para maingatan ang pamilya. Puro sakripisyo po ito. Hindi po si Brother Arky ay namuhay ng marangya. Kung pupunta kayo dito yung mga tray ng itlog, agahan, almusal, tanghalian, sa gabi, pahinga. Mga anak, mga kapatid, kailangan maunawaan natin ang totoong katwiran ng Diyos. Dahil yan ang kailangan i-base natin. The fine linen is the righteousness of the saints. Shall we say amen? Mga kapatid, mga anak, minsan nakakairita na no? Maraming tanong Yan sa messenger niya, maraming tanong. Bigay mo na lahat ng bersikulo dyan, di pa rin naintindihan. Ibigay mo na lahat ng alam mo para makakabuti sa kanya. Wala pa rin natandaan.
Minsan may mga pagkakataong nakakasawa. Hindi ko napapatulan yung mga nakakairita na yan na mga sumbong. Maliban sa 2 o 3 saksi. Kung may laban ka doon sa isa, kung may matibig kang ebidensya, pwede naman natin pagpahingahin na yan eh. So, say amen. Ang baligtad ba ko pa nasisi? Huwag niyong sisihin yung mga taong nagpapaalala sa inyo ng magandang bagay. Ibalik ninyo sa akin kung saan ako nagkamali. Kahit sino sa inyo, mga anak, mga kapatid, ibalik niyo sa akin, sabihin niyo sa akin kung saan ako nagkamali. At dahil sa karanasan kong ito, mga anak, Brother Johnson, alam niyo yan, Bulihan Church na yan, yung mga dating miyembro niyan. Meron nga marami na nga nagsusumbong sa ginagawa ng isang tao Ang tanong, nung kinas out yung tao, bumalik sa simbahan, bakit ginawa mo sa akin yan? Pinagbibintangan mo ako, demanda kita. Nagkademandahan ngayon. Sino yung kawawa? Yung pinagsumbungan. Jose, amen. Naniwala naman agad Huwag kayo masyado naniniwala sa mga sumbong. Maliban na may 2 o 3 saksi. Dahil ikapapahamak ng buhay niyo yan. Hintayin ninyo ang Panginoon. Ngayon, pinapipili ko, anong gusto mo? Kakausapin ko at paalisin na natin dito. Wala rin naman reaksyon Sabi sa amen. Magsalita ka. Ikaw ang nakasaksi Paalisin na natin dito. Kausapin natin. Mga anak, huwag kayong magsalita ng hindi ninyo mapapanindigan dahil sa mga ganyang bagay mapapahama ka ibang tao. Mapapahama ka ibang tao. Meron mga tao nanghihingi ng payo pero sa katotohanan lang ang gusto nilang masunod yung kanila Naintindihan niyo ibig sabihin? Nanghihingi ng payo pero ang sinusunod yung kanila. Sasama pa ang loob. Kapag hindi mo nabigyan ng bersikulo, naibigay ko na nga yan tutuparin nyo na lang yan. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napopoot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Yan, ayaw mo na, napuput ka na sa buhay na to. Ayoko na, wala nang kwenta dito. This world is not my home. I'm just a passing through. Dapat ganun ang mindset ng tao Tama. Dahil ang nagnanasang yumaman sa mundong ito ay nahuhulog sa patibong ng dyablo. So we say amen. Proven na yan. Sa gobyerno nga natin ang mga tao sobrang na nga ang yaman, nagpapayaman pa. Mabuti kung legal ang pagpapayaman Ang pagpapayaman dinadaan sa pagnanakaw Sanay na sanay
sa pagnanakaw. At ang problema pa nito, mga taxes ng tao ang ninanakaw. Alam niyo ba, ang bawat isa sa atin ay may obligasyon. Nagbabayad tayo ng taxes sa Panginoon. Agree ba kayo? Nagbabayad tayo ng ating mga taxes sa Panginoon. Dahil ang pagkapari ng ating pari ngayon ay ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tandaan niyo ito, mga anak. Papunta tayo sa perfection. Papunta tayo sa kung anong nangyayari sa Book of Acts. Sa aklat ng mga gawa. Kung naalala niyo yung video ni Brother Amos, basahin nga natin. Ito yung pagkakasabi ni, wag mo lang i-highlight, Sabi po dito, ni Brother Jackson, kay Brother Amos, sabi niya, and you put in writing a very simple way of saying, yung kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga scribes, sa kanyang mga libro, na nabasa ni Brother Jackson. Sabi niya, you've done as good job as Luke ever did. Sino si Luke? Yung sumulat ng Book of Acts. Amen ba kayo? Bakit gano'n ang pagkakasalita ni Brother Amos? Kasi yung Book of Acts, wala kayong mabasang amen sa dulo. Amen? Na yung mga aklat naman, ng Gospel, ng Revelation, ng Epistle, may mga amen yan sa dulo di ba? Yung Book of Acts lang ang walang amen. Na ibig sabihin ay may susulat ng kaduktong. Naintindihan natin? Saan ba nangyari ang unang Acts of the Apostle? Hindi ba doon sa Israel? Tama ba? Sabi sa amen. At hanggang lumabas sa Gentiles, napasa atin. Ngayon, isang hentil naman ang susulat. Ito ang layunin kasi kung bakit kailangan sumulat muli ng second part of the Book of Acts. O yung continuity ng Book of Acts. Bakit kailangan isulat pa uli? Di ba nakatala na nga? Anong purpose ba niyan? Para kung ano yung karanasan ng hintil, lalo na sa huling mga araw na nandito yung scribe, na nandito yung manunulat, walang iba. Si Brother Amos, susulat siya patungkol sa buhay ng mga banal sa Gentiles at ipapasa naman niya. Merong turnover kasi sa Israel Makinig kayo, mahalaga ito sinasabi ko. Merong pagta-turnover sa Israel. Naniwala ba kayo sa turnover? Kung paano ang mensahe sa bayang Israel itinurn over sa mga hintil, gayon din naman ang mga hintil ita-turn over naman sa dalawang propeta. Yan ang purpose ni Juan, upang ang pagkakasabi ni Brother Jackson dito, there's no doubt that you will write the last chapter of the Book of Acts as the bride gets ready to leave this world. Shall we say amen? Hindi nagkakamali si Brother Jackson dito. Kasi pag bibigay niya ng daan sa bagong iskribo. Shall we say amen? Pagbibigay niya ng daan doon sa tao
Para makilala ng tunay na bride of Jesus Christ, na yan tao na yan ang gagamitin tulad ng pagpapakilala ni Brother Jackson, Chief Apostle na ginagamit sa panahon nating ito. Naniniwala ba tayo? May baton na ipapasa? Mayroong pagta-turnover? Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Ang problema, may mga tao na pagkalilaw-lilaw ng message, yung baton pilit na binabalik yung baton sa likuran Hindi ganon. Ang baton ipapasa mo kung sino man yung susunod na tatakbo. Shall we say amen? Ha? Ito na nga yung tao na yan. At ipinakilala ng Chief Apostle sa kanyang kapanahunan, Raymond Jackson. Ipinakilala ang isang manunulat. At hindi lang yan. Mahaba yung kanyang sinabi dito, Di ba? Sabi niya, I never expected anybody in this world to rise up and write and report about me. Ibig sabihin, kasama si Brother Jackson sa pagre-write ng second part of the book of Acts. Shall we say amen? Kasama siya sa history. Dahil ang purpose niyan, kapag nabuo yung libro na yan, sa half-hour silence na yan, ipepresenta yan sa mga Israelita Shall we say amen? Kung paano ang buhay sa book of Acts sa panahon ng mga alagad nang isinulat yan ang nagsilbing patotoo sa atin sa huling panahong ito. Hindi ba? Binabasa natin kung ano yung buhay nila. So kapag yan ay nare-write yan, sabi pa ni Brother Jackson, you're right, the last chapter of the book of Acts. As the bride gets ready to leave this world. Ayun, kumakanta nga tayo, this world is not my home. We're just a passing through. Kung totoo yan, ang sino mong magmahal sa mundong ito ay kaaway ng Panginoon Diyos. Hindi mo maiiwan ang dami mong investment Kaya lang may naninira. Kahit may maganda kang bahay, tatanggalan lang ng tubig yan Wala ka ng tubig. Sige, mapapakinabangan mo pa ba yan? Hindi kayo nagbabayad ng tax sa Panginoon May maganda kang kotse, oo sa akin yan. Makagastos-gastos ka dyan. Mga anak, let's fight a good fight of faith. Huwag tayong magtago isa-isang hindi magandang layunin sa buhay. Lahat ng ginagawa ng tao may layunin Alam niyo ba yon? Lahat ng kilos ng tao may layunin. Huwag tayong mag-ugaling ganyan, mga anak. Mga mananampalataya tayo ni Kristo. Ang dami kong sasabihin Kaya nagpipigil talaga ako, mga anak Dahil hindi maganda, masasayang ang oras natin dito sa pulpito. Kailangan maging matuwid ang hatol natin. Dahil may mga tao tumagal ng Kristiyano, sanay na sanay sa pagnanakaw. Kung sa literal, hindi spiritual Huwag muna tayo sa spiritual. Sa literal, sanay na sanay magnakaw, mga anak, mga kapatid. Ano ninanakaw? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap magkwento, pero mananahimik tayo. Bigyan natin daan kung ano ang higit na mapapakinabangan natin. Minsan si Pablo nagsasalita siya ng ganito Sabi ni Pablo,
Kapag ka nagpatuloy kayo sa ganyang sitwasyon, baka pag pumaryan ako, may dala akong pamalo. Ganun ang pananalita ni Pablo eh. Mas maigi na pupunta ako riyan na may mabuting pananalita kaysa may dalang pamalo sa inyo. Yun ang nasa ng mga manggagawa. Yan ang kagustuhan eh. Ng mga mangangaral ng Panginoon eh. Na hindi masasayang. Na tayo matututo sa paglakad. Baguhin ang lumang pagkatao. Alam nyo, ako, naghahanap buhay, mga ngalaga. Ang totoo niya, kumikilos ang Panginoon eh. Ilang mga mamamatay na, nabubuhay eh. Patotoo ko mga anak. Merong pagkalalalala ng sakit, tinaningan na ang buhay. Humaba pa ang buhay. Nakapag-bisikleta pa, nakapag-basketball pa. Ang problema, inabuso ang sarili. Eh, nag-computer, nagpuyat eh. O ano? Eh, ginawa mo ba namang computer house yung Bible study? Ang anak, ang Panginoon ay nagpapaalala. Natakot tayo sa Diyos. Sabi ko, isa, another pagtitipon, dalawa, ganun na naman. 3, 4, hanggang 10. Sabi ko, naku, Panginoon, sabi ko sa sarili ko, may masamang mangyayari. Magsalita na ako sa sarili ko. Bakit ganito, Panginoon, may masamang mangyayari? Pinakita sa akin ng Panginoon eh. Pinaramdam sa akin eh. Hindi ako nagkamali. Mga kapatid, ang mga Israelita, pinagpakitaan ng mga himala, pero baliwala yung mga himala na yan. Ganon sila katitigas. Huwag tayong tumulad sa mga tao na yan. Kaya ano nangyari? May matinubang pamumuhay si Israel kahit hanggang ngayon. Sabihin natin, pinagpala sila, material eh. Ang gaganda ng building sa kanila. Sila ang pinaka mataas na technology. May mataas na technology. Di ba? Ha? Yan mga cellphone ninyo. Pero mga kapatid, kung ganyan din lang ang sitwasyon, na kami inaaway, ginigera, anong kadahilanan yan? Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ninyo sa akin, kapupuutan kayo ng lahat ng mga bansa. Amen. Amen. Sila yung sumisigaw eh. Ipa ako siya sa krus. Ipa ako siya sa krus. Mga Israelita yon. Hindi nila matanggap ang salita ni Kristo. Pero ang napakabuti sa Panginoon eh. Kasi may isang bagay na positibo at may isang bagay na negatibo para kay Israel. Ang negatibo nga yung kanilang pagtanggi dito sa kanilang Mesaya eh. Pero ang positibo naman ay pinanghawakan nila yung pananampalataya nila sa Panginoon Diyos. So yun na lang ang natitira. So say amen. The just shall live by faith. Kailangan tumayo sila. Kailangan lumaban sila. Kailangan nilang gumyera para maibigay sa kanila yung lupang pangako na sobra-sobra. Pero sa mga hintil, ang mapalad daw ang naniwala, sumampalataya
kahit hindi nakakita. So, say amen. Hindi natin naranasan yung kanyang mga himala. Wala tayo doon. Hindi natin na-experience yun. Tama? Amen? Mapalad daw kung ikaw ay naniniwala o sumumpalataya na si Kristo ang siyang tagapamagitan sa Diyos at sa tao at ating tagapagligtas. Kung tunay mong iniibig si Kristo, sabi ng Panginoon, ang tunay na umiibig sa akin ay nagmamahal sa aking mga salita. Paano ka nagmamahal kay Kristo? Darating ka, uwian na. Ha? At yung para sa Diyos, saan? Mga kapatid, si Brother Arky hindi naghahanap ng para sa kanya. Dahil nakalaan yan sa gawain ng Diyos. Sabi ko sa inyo, almusal ko, itlog tanghalian, itlog. Mapalad nila sa hapunan Hindi ako nagre-reklamo. Dahil alam ko na yung maibibigay na sustansya sa akin sa simpleng pagkain. Dahil marunong ang Panginoon Sa simpleng bagay nandoon may kaluwalhatian ng Panginoon doon Shall we say amen? Hindi mo kailangan kumain ng steak. Bihira, pwede yan. Pero hindi kailangan Kasi mapapabilis ang buhay mo dyan Shall we say amen? Iba nagre-reklamo Nagluluto daw siya ng itlog lagi ako, tuwan-tuwa ako na itlog ang kakainin ko. At least minsan yung organic naman. Tama? May iba-iba naman. Lagyan mo lang ng kamatis, sibuyas yun. Healthy ka na. Wala ka nang mararamdaman na may nagbabara sa katawan mo. Diba? Yung iba, mareklamo Itlog lang daw ang kinakain niya nung nagmi-ministry siya. Ano sabi ni Brother Jackson, balik tayo, I never expected anybody in this world to ever rise up and write any report about me or anything. I never looked for it. But after he had come here, I don't know, a few times, he goes back home, he writes his first book, he sent me a copy, I appreciated it, then he comes here, he goes back and writes another one. May scribes May eskribo. Matthew chapter 13 verse 52. Tingnan nga ninyo kung tama. May sumusulat at humuhugot ng mga kayamanan sa baol ng Panginoon. So we say amen. The old revelation and the new revelation. Ewan ko ba kung bakit ayaw ng mga tao yun. Darating, uwian na Ang sabi, he writes his first book. He sent me a copy. I have appreciated it. Then he comes here. He goes back. Yung nga mga kapatid, kahit maitim ito, in-appreciate niya yung mga sulat Shall we say amen? Pero yung mga tao na hindi nagmamahal sa totoo, sa katotohanan, kapag negro ang nagsalita, hindi, tayo muna, pag-aralan muna natin, parang hindi ako makumbinsi dyan. Ang itim yan Mga kapatid, hindi ganon. God is not a respecter of person. William Seymour, isang negro, tinawag siya Father of the Pentecostal. Sino nakakilala sa kanya? William Seymour. Kapag may pagtitipo ng mga Pentecostal, nandun siya sa labas ng pintuan, off-limit siya. Isang negro yun Pero dumating ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Mga anak, tinawag pa siyang the father of Pentecostalism. You see? Negro. Pero hindi ko mo't maitim hindi gagamitin So say amen. Dahil yung Pentecostal na yan, yung mga gifts na ibinuhos ng Panginoon dyan, nakarating yan sa atin. Kaya hindi pa, dapat natin babaliwalain yung mga ganong bagay na ginagawa ng Panginoon. At dapat din natin maintindihan, ang panahon natin,
Hindi na ito ang panahon ng input ni Japhet. Hindi na ito ang panahon ng input ni Shem, mga Israel. Kundi ito ay panahon na ng input ni Ham. Colored people ang gagamitin. May mga malalawak na unawa, mga colored people. So, say amen. Mga maiitim, karamihan. Yung tatlong anak ni Noah yun. Isa doon si Ham. Bagamat, tanda natin, hindi isinumpa si Ham, si Kanaan ang isinumpa. Yung pagpapala, dumadaloy sa mga descendant pa rin ni Ham. Kaya ito, kahit maitim ito, pero ginagalang ni Brother Jackson, Ano sabi niya? I say this, Brother Amos, the world might look at you as nothing, but there's people around this world that going to see this book. Ayan. Ito. Brother Jackson yan. Amen. Ini-introduce, kinikilala ni Brother Amos. Minsan sinasabi ng mga tao, follower din kami ni Brother Jackson Pero nung magpakilala ang taong ito, na isang tao na may potensyal para sumunod sa kanyang mga yapak. Nung antimano, nung inihula, tuwan-tuwa yung mga tao sa video, di ba? But later on, wala na, tinanggi na. So, amen, nung namatay si Brother Jackson, wala na, itinanggi na. Magbago kayo. So, amen. May panahon pa naman magbago kayo. At kayo na mga gusto ng komportable, wala kayo natutunan Kasi darating kayo, huli na Si Brother Arking, haba ng pasensya Saka nakakita 10 taon, 20 taon si Brother Arky dito, siguro 15 taon na lang. Hindi ako nagsasalita ng kahit ano. Pero may hangganan ng lahat Sabi nga nila, minsan nababasa ko kung sino pa yung mababait yun lang inaabuso Kayong mga guro, papayag ba kayo ang estudyante ninyo laging huli, laging absent? Papayag ba kayo? Kahit na hindi naman sila nagpapasweldo sa inyo, di ba? Pero masama ang loob ninyo Mga guro tayo, di ba? Parang pakiramdam natin, parang hindi na yata ako ginagalang Ganun, di ba? Pakiramdam ng mga teacher. Tama ba ako? Kasi wala nang tumatalima Shall we say amen? Wala lang takot ang estudyante. Mga anak. Amen. Alam niyo yung mga guro, hindi yan papayag na maapi yung kanilang mga sahod Ang gusto nila maging fair share. Gusto nila yan ganun. Kailangan fair share. Dahil nararapat lang naman yan para sa kanila. Dahil mga guro sila Dapat lang balikan yan. Suklian ng gobyerno natin yan. Yung bagay na yan. Sila yung nagmamalasakit sa mga estudyante. Ayaw nila na may mga tinuturuan na nagbabaliwala. Bagamat hindi sila yung magsasaper hindi sila yung magsasaper. Kundi yung mga nagbabaliwala, yun ang magsasaper nun. Pero sa kanila,
masama ang loob nila. Ayaw nila na may mga taong pagdating ng araw mamumroblema sa kanilang mga buhay. Ayaw nila nun. Yun ang kadahilanan nun. Kaya ang mga guro, may mga gininto ang puso yan eh. Isipin mo, puro pagtutuwid. Shall we say amen? Puro pagtutuwid. Ayaw natin sila mamumroblema, ayaw natin sila mapahamak. Sana lahat ng guro may ganitong damdamin eh. Tama. Hindi naman kasi lahat ng guro ganun ang damdamin eh. May mga guro na after sweldo lang hindi, pinsenos katapusan na sa sweldo ko. May teacher nga ako dito nung araw, hindi ako, talagang pagpasok ko darating yung teacher, late late teacher. May dalang libro yun sa history. Sasabihin niya, sino ba maganda sulat dito? Kopyahin niyo to, ha? Ang haba Sabi ko, teka muna. Mahina pa naman ako sa pagsusulat. Wala pa cellphone nun, para picturean ko na lang sana Yung teacher, umuwi na. Pinasulat sa estudyante. Amen? Teacher ba yan na matatawag yan? After sweldo lang yan Ang teacher, nagmamalasakit. Ang teacher, nagmamahal. Ang teacher, nag-uunawa. Ang teacher, mapagpigil. Ang teacher, hindi tinitingnan ang sarili niya, kundi sa ikabubuti ng kanyang mga estudyante. Yun ang totoong teacher. Pero kung up to the sweldo ka lang, baguhin mo sarili mo. Sabi nila, mababait daw, masakit magsalita hindi naman ako mabait Ngayon nakakala ng iba Isa lang ang mabait, yun nasa langit. Kaya say amen. Isa lang ang mabuti, ang Panginoon. Tayo mga instrumento lamang. Dahil kung hindi tayo magsasalita, kung hindi ako magsasalita, abay kayo na lang dito. Pipi pala yung pastor Shall we say amen? Kasi ako, mahaba ang expectation ko Pero kapag may isang bagay na nilalabag, humanda ka. Pananagutan mo yan sa Panginoon. Malakas ang pakiramdam ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ito. Nakita nyo to? Nakita ko sa isang sulok. Lukot-lukot. Sabi ko, Panginoon, may mangyayaring hindi maganda. Puro simento nandun sa sulok Oo ba'y nagkatotoo? Ewan ko ba kung bakit ang tao matagal matuto, no? Ang bagal matuto. Ang bagal matuto. Tumanda na sa mensahe. Wala kang makikitang paggalang man lang sa mga tao. Di ba nag-iisip ang mga tao? Nakakaya naman kay ganito, kay ganyan. Lagi nilang ganito ang buhay natin. Darating tayo, uwian na. Okay lang ma-late. Wala namang problema sa late. Pero yung darating ka, once in a blue moon, tapos uwian na. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia lalo na. Diba? Huwag pababayaan ang pagtitipon na kagaya o huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal na kagaya ng ginagawa ng iba. Ay yamang namamalas ninyo na ang panahon ay malapit na. Ba nagkakagulo lang yung si Middle East?
Mga anak, mga kapatid, kung kayong umibig sa salita lamang. Sabi ni Kristo, ang nagmamahal sa akin, nagmamahal sa aking salita. So, amen. Hindi mo sasayangin ang sasabihin ng Diyos sa bawat pagtitipon. Anak, napakahalaga na tayo'y humarap sa judgment seat of Christ. Ngayon yun. Dahil hinahatulan tayo ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito. Para hindi na tayo umabot pa doon sa dakilang kapighatian. Nililinis tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tinuturuan tayo, itinutuwid tayo. Sana maging pakinabang ang salita ng Diyos. At hindi maging sayang. Lalo na't alam niyo, kapag sinabing revelasyon, hindi ito basta binasa mo lang eh. Naintindihan natin? Alam niyo ba yon? Pag sinabi mong revelasyon, something deeper than yung binasa mo at naintindihan mo eh. May mas malalim pa doon. At yun ang higit dapat nating mas pinahahalagahan. Yung mga bagay na hindi mo inaakala pero magbubukas sa kaisipan mo. So, amen? Hindi yan basta yung binasa mo at naintindihan mo. Hindi. Ito ay galing doon sa kataasan. Ipinapahayag sa tao. Para ano yun? Para mabihisan tayo ng aral ni Kristo. Para mabihisan tayo. Damit pang kasal. Sabi sa amen. Nasain natin ang gatas na walang daya. Na sa pamamagitan nito ay magsilago tayo sa ikaliligtas. Nasain daw. Nasain. Malinaw ito, mga anak. May susulat ng buhay natin. Amen. May jajaryo ang buhay nyo. Gumawa kayo ng kalikuan, majajaryo kayo. Alam niyo ba yun? Dahil may scribe eh. Isipin mo siya yung susulat ng Book of Acts. Lahat ng kabutihan at kasamaan sa Book of Acts, nakasulat yan. Sinulat ni Luke yan. Pinahintulot ng Panginoon niya para maging salamin natin. Ngayon, sa ating panahon naman, may susulat yan. Dahil one day, pupunta dito si Juan, I believe. Pupunta dito yan. Ilang beses ko na siyang nakasama sa fellowship. Brother Johnson, wala pa ikaw, ano? Diyan, 2 o 3. Kay Brother Boy Evangelista. May panahon. May susulat yan. Mga anak, nakakatakot. Natakot tayo sa Panginoon, ano? Book of Acts. Alam niyo, may ibang kondisyon eh pagdating sa Book of Acts, no? Ibang kondisyon ng buhay doon. Hindi pa natin nadadanasan ngayon dito. Kasi yung panahon niya ng pagbuhos ng Espiritu Santo, no? Lahat sila ay nagsipanghula,
nagpakita ng vision, nakakita ng visions, at yung mga gifts. Lahat sila nakaranas ng bagay niyan. Bagaman meron pa tayong bahagyang anggi na nararamdaman ngayon dito, di ba? Amen? Pero bago dumating ang Panginoon, makakaranas tayo ng pareho ding pagkilos ng Panginoon. Naniwala ba tayo? Amen. At alam, meron sa Book of Acts, ganito ang mga pag-uugali ng mga tao doon, di ba? Acts chapter 4 verse 35. At ang mga ito inilagay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Ibig sabihin, mapagbigay sila, no? Amen? Alang-alang sa ministeryo. Ganon ang Book of Acts. Acts chapter 4 verse 32. At karamihan ng mga nagsasampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. So, ganun ang magiging kondisyon pagdating natin sa Book of Acts na sinasabi, ano? Amen? Amen. The same condition, sinasabi ko, Sabi sa amen? Ngayon kasi, dahil anggi na lang marahil, kaya parang, ewan ko. Pero bago dumating ang Panginoon, the latter rain, mga anak, kasama ng mga malalalim na mensahe, nadala ng 7 kulog. Kasi nga, itaturn over sa Israel Sabi sa amen. Niwala tayo. Itaturn over. Kaya nga niya ang pananalita ni Brother Jackson, you were gonna write the last chapter of the Book of Acts when the bride gets ready to leave this world. Totoo yun. Hindi tayo aanga-anga na darating ang Panginoon, nakanganga tayo. Hindi ganon. Ipaparamdam sa inyo ng Panginoon ang kanyang pagkilos, ang kanyang presensya sa inyo. Shall we say amen? So, ano nangyari? Pagdating dito sa chapter 5, may nangyari dito, mga anak, Datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ang kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid, ibig sabihin, itinago, ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. So, yung dalawa, nag-usap. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Dadapot, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinispos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Siguro, ayan lahat ng pinagbentahan, test and offering na yan, sa inyo na yan. Gamitin nyo sa ministry. Ayaw nyo ng test, offering, okay yan. Pero mga kapatid, ano sabi ni Pedro? Dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinispos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa ng yaoy na nanatili pa? Hindi ba yaoy na nanatiling inyong sarili? At nang may pagbili na, hindi ba na sa inyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso?
Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. Patay si Ananias. Sabi sa amen. Alam nyo, hindi dapat hahantong tayo sa panahon yan eh. Hindi tayo dapat humantong na ganyan ang taglay natin pag-uugali na kapag dumating ang panahon na yon. Sabi sa amen. Sabi sa amen. Dahil kumikitil ng buhay ang Espiritu ng Panginoon eh. Sabi sa amen. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya binalot at kinilang dinla siya sa labas at inilibing. At may 3 oras na nakaraan ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. Yung asawa naman niya ng babae at sinabi sa kanya ni Pedro, sabi mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo sa gayon. Dadapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu Santo ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsisipaglibing sa iyong asawa at kinilang dadalhin ka sa labas. Ibig sabihin, susunod ka na. Ganun ka tindi, mga kapatid. Ang iniisip natin, okay lang eh. Hindi, believer naman ako eh. Mabait naman ang Panginoon. God is love eh. Bakit nangyayari ang bagay na ito sa pagsisinungaling ng mag-asawa? Sabi siya, amen. Pwede ba naman niya magtatrabaho sa malayo? Sasabihin mo, magpapaalam ka, Brad, pagbalik ko, papabautis mo uli ako ha. You see? Ano ibig mo sabihin? Ano meron doon sa pupuntahan mo? Kaya nga sinasabi ko, kung may iwasan, iiwasan. Kaya ang magnasa ng magandang buhay, mawawalan nito. Sabi sa amen. Nasain natin, malapit tayo kay Kristo. Sabi sa amen. Eto, Brother Johnson, hindi ba lagi niya sinasabi? Pangarap niya mag-abroad para bumuti ang buhay. Pero hindi. Mula nung nakita niya ang mensaheng ito, parang na siya na magneto. Pinanghawakan na niya. Oo, may mga pagsubok, may mga kahinaan. Pero tumatayo. Si Brother Arky, tinatawanan lang ako sa opisina. Brother, yung diaryong binabasa mo, 1972 pa yan. Luman-luma na yan. Puro gera nandyan eh. Kaya ngayon, ano nangyayari? Di ba, puro gera nga. Kasi, hindi ma-anticipate ng taong makamundo mga bagay na ito eh. Ang sa kanila, mag-invest. Napabayaan mo ang obligasyon mo sa pag-i-invest mo. Ang Panginoon naman, bumabawi. Mga kapatid, umibig tayo na may gawa. Sabi ni Kristo, kung mahal mo ako, iingatan mo ang mga salita ko. Mamahalin mo ang mga salita ko. Kaya nga hindi nyo magugustuhan mga kapatid sabi ko nga sa inyo. Kapag pinag-usapan ng Biblia, hindi nyo magugustuhan ang sasabihin ko dito. Pero kung gusto nyo, yung pangkilite, yung, sige, okay lang yan. Pagdating ng panahon, asenso na ang buhay nyo. Saan mo dadalhin yung pera mo? Naggegera lang nga So, amen. Ang tinuturo ng Biblia, meron tayong mainom at makain, may bahay na matitiran, meron tayong damit na maayos. Dito'y magkasiya na tayo. Magsaya tayo sa Panginoon. So, amen.
Alam mo, mga excited sa gawain, maaga pumunta yan eh. Tapos nararamdaman nila, ito ginagawa ng Panginoon. Ng Panginoon, mangungusap, magpapahayag. Hindi eh. Sabi, hindi aircon dito. Sabi, gusto ko sa mayayaman kasi kailangan mag-update naman ako ng buhay ko. Huwag naman puro mahirap ang mga kasama ko. Yung mayayaman naman, yung mga di kotse, di aircon, ang mga English speaking, kailangan gano'n, para ka-level ko. Mga kapatid, huwag tayong magmahal sa salita. Shall we say amen? Amen. Huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. You see, yung ginamit yung salita, pababayaan, di ba? Hindi basta huwag kalilimutan. Hindi, huwag pababayaan. Punta nga natin. Hebrew chapter 10 ba? Sabi dito, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, yung mga simbahan. Kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na't kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya, tingnan nyo kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na pag-iintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2-3 saksi ay mamamatay ng walang awa. You see? Yung magpawalang halaga sa kautusan niyan, mamamatay. Dahil may 2 o 3 saksi. Kailangan yun. Hindi pwede puro sumbong dito. Gaano kayong higpit ng parusa? Gaano kayang higpit ng parusa sa inyo? Sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Pag niyurakan mo ang salita ni Kristo, niyurakan mo ang Diyos eh. Naintindihan ba natin? The head of the woman is the man. The head of the man is Christ. The head of Christ is God. Yun ang pattern. Hindi pwedeng pangunahan ng babae yung kanyang asawang lalaki. At dadalhin siya kung saan niya gusto. Na pwede niyang ikapahamak. Doctrinally speaking, marami akong gusto sabihin. Wala pa tayo sa doctrinal. Magpawalang halaga sa kautusan. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa? Ito, mas mahigpit ito Sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. You see? Hindi ba nangungusap ang Diyos sa bibig mo? Ano sa palagay mo? Totoo kaya yun? Mga kapatid, huwag natin baliwalain yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pahalagahan natin yan. Tama. Kung alam mo, nangungusap ang Panginoon, kumikilos ang Panginoon mo, sumasayaw ka sa kalagitnaan ng simbahan, nagsasaya ka, sumisigaw ka, pumapalakpak ka, nananalangin ka, pagkatapos, asan na? Parang iisipin mo na, hindi yata tama
Huwag tayong mag-ugali ng ganyan. Ang magpawalang halaga sa kautosan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ang parusa na sa akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng tao at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ang ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. You see? Amen. Matakot tayo sa Panginoon. Mabigat ito, mga anak. Pero, ito yung, sabi ko nga, hindi pa pinag-uusapan dito ang doctrinal eh. Ang pinag-uusapan pa lang dito, yung takot sa Panginoon. Malakay chapter 1 verse 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo. O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. At pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, ibig sabihin yung mga hain na hayop na bulag, na pinakahain, di kasamaan. Oo, okay lang yan. Bulag, ibigay sa Panginoon bulag. Yan. At pagka kayo nagagahandog ng pilay at may sakit, may sakit, ibigay na yan sa Panginoon. Ialay yan. At may sakit, di kasamaan. Okay lang yan. Iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan ka baga niya? O tatanggapin baga niya ang inyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo? Sa verse 9, at ngayon sinasabi ko sa inyo, so, doon na lang muna, mga anak. Mga kapatid, igalang naman natin. Dahil ba na lang tumubos sa atin? Shall we say amen? Igalang naman natin ang pagkakapatiran. Shall we say amen? Igalang naman natin. Igalang natin. Kung tayo ay totoong mga guro sa ating mga paaralan, igalang natin ang mga paaralan. Shall we say amen? Kasi kung yung pag-uugali nyo ganyan, hindi kayo sisweldo ng tama. Pag ganyan ang ugali nyo sa mga eskwelahan ninyo. Puro kaltas yan, sigurado ako. Alam nyo, ganon din sa Panginoon eh. Puro late ka, puro absent ka. Mga kapatid, tapos
Yung mga palatuntunan ng Panginoon, nakalimutan. Samantalang yung mga tao, maalalay, nag-iingat sa mga kaluluwa. Binabantayan ang mga tupa para hindi mapahamak. Yun ang layunin nila. Pero susuklian mo ng sama ng loob. Mananagot ka sa Panginoon kapag hindi mo pinagsisihan yan. Yun ang nakakatakot. Di ba pagkakasabi, ang sumuway sa kautusan ni Moises ay may hatol na kamatayan. Gaano pa kaya ang yumuraks sa anak ng tao? Umaring hindi banal. You see? Amen? Ibig sabihin, nagbaliwala. Pabayaan mo na yung mga tao na yan. Wala pa tayo sa doctrinal. Mga anak, mga kapatid. Ngayon, yung mga mensahe na yan, basahin niyo yan para may matutunan kayo at ma-update kayo kung ano ang nangyayari sa simbahan. So we say amen. Mga anak, marami pa akong sasabihin. Hindi yata mauubos, pero hapon na. Kaya magpahinga tayo. Pag-pray natin na hari naway may mababago sa buhay ng mga tao. Dahil darating tayo sa kondisyon doon sa Book of Acts. Babalik tayo doon. Simpleng pandaraya. Pinatay ng Panginoon yung mag-asawa. So, say amen. Kung abutan ka doon, mga anak, matakot tayo. Takot. Yun ang hinahanap ng Panginoon, yung takot eh. Kasi yung mga walang takot, magawa lang nila yung sarili nilang kagustuhan eh. Masaya na sila eh. Hindi ganon. Unahin natin ang takot sa Panginoon. Ako maraming beses na ako sinaktan ng Panginoon. Kaya alam ko yan eh. Maraming beses na ako sinaktan ng Panginoon. At nagsasalita ako ng ganito. Hindi para saktan kayo sa salita. Kundi para mailayo kayo. Mailihis kayo sa hatol ng Panginoon. Sana nagkakaintindihan tayo. Para mapaalalahanan kayo, mga anak, mga kapatid. Mahal kayo ng Diyos. Kasi kung hindi darating ang mga salitang ito sa inyo, ibig sabihin, hindi kayo mahal ng Diyos. Pero kapag dumating sa inyo to, babala ito at paalala para gawin ninyo yung nararapat. Sige po mga anak, sa susunod na lang natin ituloy. At tayo yumuko at hingin natin ang awa ng Panginoon. Amang banal na nasa langit, Panginoon, narito ang iyong lingkod na bagaman sa kanyang pananalita ay nagpipigil sa mga bagay na dinadalamhati mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Amang banal, kailangan namin ang iyong habag, kailangan namin ang iyong biyaya. Kaawaan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Maraming bagay kaming dapat maunawaan pa at maraming bagay kaming dapat maranasan pa. Subalit huwag nawang hahantong na kung ang karanasang ito ay malupit para sa aming mga buhay, Panginoon, at hindi na namin mababalikan pa ang mga dating buhay na mas maigi sa ganito. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami. Turuan mo kaming lumakad ng tuwid, Panginoon, sa iyong harapan. Sapagkat hindi ka nalulugod sa kalikuan, kundi bagkos, Panginoon, ikaw ay humahatol, ikaw ay nananakit. O po, Panginoon, at huwag nawang mauwi sa pagkapahamak ng tao ang bagay na ito, kundi